Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating podcast ngayon. Ito po yung Kabayan Mondatol. At syempre, ngayon po ay Tuesday, June 25. Ayan, at katatapos lang nating magkapit. Nako, bukas pa sana ako mag-upload ng ating YouTube talakayan. Pero nagulantang ako kaninang umaga. Maga pa po dito sa Toronto, Canada. Ayun nga, sabi ko nga, ano ba yan? Nakagugulat, kumbaga ako nakagigimbal na balita sa larangan ng politika sa ating bansa. Actually, nagulat lang ako pero sabi ko nakakagimbal dahil nga po ngayon lang nangyari ang patatakbuhin yung tatlong member ng pamilya ng Duterte sa next year sa 2025 midterm election panay senador. Sabi nga ni VP Sara Duterte, tatakbong senador yung tatay niya, si former President Digong Duterte, at ang kanyang congressman na kapatid ngayon, si Pulong Duterte. At syempre, yung bata niyang kapatid na alkalde, mayor ng Davao City, si Baste. So, tatlong tatakbong Duterte ngayong 2025 midterm elections para senador ng Dragon Marinsendang. Sino hindi magugulat doon? Sino hindi magigimbal? Kaya nga ba umalis sa pagka-Congress or rather Secretary ng DepEd at saka co-chairperson ng LCAC itong si Sara dahil nga lalabanan ng administrasyon ni PBBM? Yun ang kanilang nakaplano ng gagawin. Kayo mga kabayan ko, sa tingin nyo, may mananalo kahit isang Duterte sa Senado? Ito, ewan ko ba, hindi na po makalakad halos itong si dating presidente, si Digong Duterte. Nakita mo po natin, nagpagamot na mild stroke sa isang maisog rally nila noon. Babagsak na sa stage, nasalo lang ng mga kasama. Nagpagamot na raw. Okay, granting. Magaling na naman siya. Ayaw niyo pa bang pagretiruhin yung tatay niyo? Nagpresidente na yan Gagawin pang senador. At 70, magkano na ba? Magkano? Ilang taon na ba? 75 na yata, 76. Pag-resin nyo na pagod na yan, nakatungkod na nga, hirap na maglakad. Okay, si Congressman Pulong, pwede. Ala na pipigil tumakbong senador kahit sinong Pilipino as long as you are qualified, natural born citizen, kahit hindi ka tapos mag-aral, kahit lumaki ka sa farm. Basta Pilipino ka lang. At syempre, si reigning, depending, ayan. Parang boxing, na nakaupong mayor ng Davao City, si Baste Duterte. Hindi na bata yun. At may veterano na rin sa politika yan. Dahil Duterte yan Ika nga natin, sinisipon tayo ng konti. Although summer na tayo ngayon, mainit pero malamig ngayon. Hindi umuulan. Ilang araw nang umuulan Balikan natin itong tatakbo 3D. Tatlong Duterte. I don't know kung palabas lang ni Sara o ng mga Duterte yan para umingay uli sila. At matakpan yung actually si Bak ang tawag ko ron as secretary ng DepEd sapagkat napakahina pa lang sekretarya ni Sara Duterte. Hindi ko siya sisiraan. Vice President siya. Abogado yan. Hindi naman tayo abogado Sasabihin yan, ikaw, ano ka? Hindi ka naman abogado tulad ko. Hindi nga ako abogado tulad mo. Pero mas palagi ko, alam ko yung gagawin ng Secretary of Education dahil ako graduate ako ng ECE dito at saka teacher's course sa Toronto. May background ako sa pagtuturo.
Hindi naman tayo actually naghahangad na maging sekretary ng DepEd, pero wag na natin pag-usapan yon. Hindi naman mangyayaring ma-appoint ako dyan. Ako po ay Canadian, Filipino-Canadian actually. Dual citizen po ang mandator. Ayun nga, ayaw bigyan ng pagkakataon ng Philippine government na tumakbot iboto ng mga tao. Alam naman po ninyong senior citizen party list congressman yung nasira kong kapatid, si Dikong Jun Datol, bago siya namatay noong 2020 dahil nga sa COVID-19. At any rate, ika nga natin, nasa inyo po mga kababayan yan. Kung boboto niyo yung 3 Duterte, ako ang suggestion ko dyan kapag tumulo yan, aamukin ko. Aamukin ko. Talagang patatakbuhin ko ang T3. Yun. 3 Tulfo. Ayan. Nako. Magandang bakbakan yun. 3 Duterte, 3 Tulfo. Ayan. Sino-sino Tulfo? Ika nga natin. Si Congressman Erwin Tulfo. Congressman na yan, Erwin Tulfo. Dating DSWT chief yan, secretary in-appoint ni Bongbong Marcos. Pangalawa, Ben Tulfo Bitag. Ayan. Ika nga natin. Mabigat yan. Yung pangatlo, sige. Pabalikin natin sa politika itong tukayo ko, Ramon Tulfo. Kasi yung isang Tulfo, si Rapi Tulfo, senador na. Patakbuhin natin 3. Pag nanali yung 3, 4 silang Tulfo sa Senado. Kung mananali yung Duterte, 3 Duterte. Pamilya naman ang gusto natin sa Pilipinas May ala namang anti-dynasty. Sige, diretso lang. Masarap magharap ngayon, 2025 midterm election, Duterte brothers or Duterte siblings versus Tulfo brothers. 3 kandidato. Yan. Sino pang pamilyang mga 3 pwedeng tumakbo? Marcos! Pero gagawin ba yan ng Marcos? Palagay ko hindi. Although mga qualified yan. Sino-sino? Senator Amy Marcos, re-electionist. Si Congressman Sandro Marcos. Congressman niya, hindi matatali yan kung tatakbong senador. Sino pa isang Marcos na pwedeng qualify? Yung anak niya, governor ng Ilocos Norte. Although manotok yun, Marcos pa rin yun. Sige nga, 3 patakbohin natin. Siyam na kagad yung pamilya na yun. Pero hindi gagawin ng mga Marcos yun Si Senator Amy Marcos lang, na nagugulumihanan pa ngayon kung sa anong partido, ang sasalihan yan. Sapagkat alam niyo naman, di ko maintindihan itong idol. Idol ko talaga yan si Amy Marcos Matapang, mautak. Laging sinusuporta Duterte. Paano yan na Amy? Madam Amy Marcos, kaninong partido ko? Pinag-isipan pa ba yan? Marcos ka patatakbohin ni Sarang presidente. Yung kapatid, in-announce pa. Si Baste, presidente sa 2028. Hindi na sa tatakbo si Sara. Magme-mayor na lang ulit. Yung gusto ng mami nila. Nak ng dragon, Marisendang. Hindi natitigil ang mga Duterte hanggat di nakakabalik sa pwesto. Ang sama. Ako binoto ko si Digong dahil kaibigan namin sila nila Manny Lopez at ni Pacner Ron de los Reyes. Dahil ang dalas namin sa Davao City mag-taping ng BAP GMA Go for Gold nung araw. Nung mayor siya. Talagang mahigpit yan. Disiplinaryan yan sa Davao City. Tama na yun. Nagpresidente na Hindi nga namin nilapitan nila Manny Lopez at saka ni Pacner Ron de los Reyes Tama na yung
Yan si Sara, nag-vice president kung gusto niyang magpresidente. Pero hindi. Si Bastero ang patatakbo dahil gwapo siguro at saka bata-bata. Hindi mananalo yan. Senador nga, hindi mananalo yan sa tingin ko. Itatapat ko lang yan kay Erwin Tulfo o kahit kay Kuya Ben Tulfo. Salampak yung mga Duterte sa mga Tulfo. Kaya pag tumakbo yung tatlong Duterte siblings versus Tulfo brothers, posibleng manalo yung tatlong Tulfo eh. Pwede dalawa, si Erwin. O mananalo yun, matatalo ba yun? Si Kuya Ben Tulfo, si Bitag, mananalo yan. Si Tokayong Ramon Tulfo lang ang Alan Janin dyan. Pero sige, tapatan ng Tulfo brothers ang Duterte siblings. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Ako, pinag-usapan lang natin yan. Yung meron talagang baser, may magagawa. Kailangan hindi ka balat sibuyas dito. I've been in this kind of business for more than 30 years. Kaya hindi ako naapektuhan ng nagsasabing sumasawsaw lang ako. Hindi po, matagal na ako sa print broadcast media. Ilan lang kaming tri-media man sa Pilipinas noon ako sa sports. Well, maraming salamat po. Napag-usapan lang. Pag-isipan po nating mga boboto. Anyway, next year pa yun. Pag tumakbo mga Duterte, patakbuhin po natin ang mga Tulfo. At ako, pupusta ako ng lahat ng Philippine money ko. Tulfo ko sa labang yon. Maraming salamat po. Please like, share, and subscribe naman sa ating maliit na channel. Ito po yung kabayan ng Mondatol, mga katropa pips na senior citizen. Binabati ko po sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat.